Matagal nang bangungot ng underworld ang MK Enterprise. Sa panlabas, isa lamang itong normal na kumpanya ng teknolohiya, ngunit sa katotohanan, isa itong lugar kung saan maaaring gumamit ng pera, o napakaraming pera ang mga tao upang bilhin muli ang buhay ng iba. Ang mga assassin sa kumpanya ay naglalaban-laban din para sa bawat piraso ng resources. Hindi lamang nila kailangang tapusin ang kanilang misyon, kundi dapat din nilang mahigpit na sundin ang tatlong prinsipyo na itinakda ng chairman. Ang una ay tumanggap lamang ng mga misyon na lisensyado ng kumpanya. Ang ikalawa ay hindi pinapayagan ang mga assassin na pumatay ng mga sibilyan. Ang ikatlo ay dapat laging isakatuparan ng lahat ang mga misyon na itinalaga ng kumpanya. Dahil sa mahihigpit na patakaran at regulasyon, ang MK Enterprise ay palaging nakakagawa ng mga pinakamahusay na assassin sa mundo. Ang pinakamatingkad na bituin sa kanila ay si Lee Han-ul. Kilala siya ng lahat sa palayaw na Mantis, ang nakamamatay na Mantis, ngunit madalas siyang napagkakamalan ng iba na isang salagubang. Madalas na lumilitaw si Mantis na may dalang dalawang katangiang karit, na kayang hatiin ang mga kalaban sa isang kisap mata. Ngayon, inutusan si Mantis na harapin ang dalawang freelance assassin dahil nilabag nila ang mga patakaran ng MK. Ang leader ay brutal na pinatay ng presidente. Napakabilis ng pag-atake kaya hindi man lang naramdaman ng biktima ang kutsilyo. Nagpanik ang tauhan at tumakbo palayo, ngunit hindi niya alam na mas masakit na kamatayan ang naghihintay sa kanya sa unahan. ning? 한참 기다렸잖아. Sa wakas, nakatagpo ng tauhan ang matagal na niyang naririnig na alamat. Ngunit nagkamali siya sa pagtawag kay Mantis, tinawag niya itong isang salagubang. Matapos makumplito ang misyon, biglang tumigil sa trabaho si Mantis. Sa katunayan, nais niyang magbigay ng pressure sa presidente dahil gusto niyang makakuha ng trabaho para sa kanyang kaibigan noong kabataan. Matapos pumayag ang presidente, nagbakasyon si Mantis na sagot ng kumpanya. Pagbalik niya, narinig niya ang balitang pinaslang ang chairman. Hindi lamang nagkaroon ng kakulangan sa pamumuno ang MK Enterprise, kundi naharap din ito sa madugong agawan ng kapangyarihan. Si Shin Ji-yi ang unang nagbalita kay Mantis pagdating niya sa bahay. Matapos umalis si Shin sa MK, nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya kasama ang kanyang senior. Sinikap ni Shin na kumita ng pera at nais niyang maabot ang reputasyon ni Mantis. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng chairman ng MK, agad na hinaharangan ng ibang kumpanya ang daan ni Mantis sa airport upang siya i-recruit. Napilitan si Mantis na sirain ang kanyang damit upang makatakas. Pagbalik ni Mantis sa bahay ni Shin, agad niyang tinipon ang kanyang mga tauhan sa kanilang karaniwang club. Iminungkahi ng kanyang mga tauhan na magsimula ng sariling negosyo dahil humihina na ang MK. May kalayaan at reputasyon si Mantis, kaya dapat siyang magtayo ng sarili niyang kumpanya. Bagamat isa si Shin sa mga A-class assassin, alam niyang hindi pareho ang pagpatay sa pagpapatakbo ng negosyo. Biglang narinig ni Mantis na may kadate na si Shin, at dahil may nararamdaman siya para sa kanya, nalito siya at agad na nagpalit ng usapan. Sa katunayan, parehong nagmula sina Mantis at Shin sa training center ng MK para sa mga assassin. Sa MK, pinipili ang mga kabataang may potensyal at sinasanay sila sa napakahigpit na paraan. Sa aspeto ng lakas, palaging mas magaling si Shin kaysa kay Mantis sa mga kompetisyon. Gayunpaman, si Mantis ang unang ipinakilala ng Cho Company, na naging dahilan ng pagkadismaya ni Shin at tuluyang pag-alis niya sa MK. Nang marinig ni Mantis ang panghihikayat ni Shin tungkol sa pagsisimula ng negosyo, bigla niyang naisip ang isang tao, si Boss Doc Go. Kinabukasan, pumunta si Mantis upang hanapin si Doc Go, ang tagapagtatag ng MK. Si Doc Go rin ang master na nagsanay kina Mantis at Shin.
Pagpasok pa lamang ni Mantes sa bahay, mainit siyang sinalubong ng boss. Para itong isang pagsubok, sa kabila ng kanyang katandaan, napanatili pa rin ni Doc Go ang tindig at awtoridad ng isang tunay na pinuno. Pagkatapos noon, naupo silang dalawa at kumain ng potato chips. Tinanong ni Mantes kung ano ang dahilan kung bakit hindi maayos ang pag-alis ng kanyang master sa MK. Noong panahong iyon, sina Doc Go at Chairman Cho ang dalawang co-founder ng MK Enterprise. Kaya naman, itinuturing ding isang alamat si Doc Go. Ngunit bigla na lamang pinili ni Doc Go na magretiro sa kalagitnaan ng kanyang karera. At para magawa iyon, kinailangan niyang magtiis ng maraming pagkalugi. Noong panahong iyon, isa pa lamang ordinaryong empleyado si Mantes, kaya wala siyang nagawa kundi tanggapin iyon. Ang tanging sinabi ni Doc Go ay dahil ito sa personal na alitan. Tinanong ni Mantes si Doc Go kung babalik pa ba siya sa MK. Total, pumanaw na si Chairman Cho at nasa bingit na ng pagbagsak ang kumpanya. Kung babalik si Doc Go, siya ang magmamana ng posisyon bilang chairman. Nabanggit din ni Mantes si Shin. Noong panahong iyon, si Shin ang pinakamahusay sa kanilang grupo. Ngunit pinili ni Chairman Cho si Mantes dahil nakita niya ang malaking potensyal nito. Kahit na masipag mag-ensayo si Shin, may likas na talento si Mantes bilang assassin. Sinabi pa ni Chairman Cho na sa hinaharap, mas hihigit si Mantes kay Shin. Simula noon, sinanay si Mantes na lumaban gamit ang dalawang kamay. Sa tingin ni Doc Go, kung si Shin ang ilalagay sa sitwasyong iyon, hindi ito magtatagumpay. Gustong malaman ni Mantes ang tunay na dahilan, ngunit pinili ni Doc Go na iwasang sumagot. Sinabi ni Doc Go na balak din niyang makasama si Mantes dahil nais niya itong gawing kahalili. Kaya hindi na dapat sayangin ni Mantes ang oras niya kay Shin. Gayunpaman, tinanggihan ni Mantes ang oportunidad. Nais niyang magtayo ng sarili niyang kumpanya kasama si Shin at ang kanilang mga kasamahan. Ang investor na nahanap ni Mantes ay ang batang direktor ng Meta Software, na ang pangalan ay Minso. Kusa nitong ibinigay kay Mantes ang kanyang business card sa villa ni Doc Go. Pagkatapos nito, pumunta si Mantes upang hanapin ang kanyang senior na si Hang at humingi ng tulong. Sa simula, umasta si Shin na parang ayaw niyang panatilihin ang talento. Ngunit hindi inaasahan, makalipas ang ilang sandali, nakiusap si Hang kay Shin na manatili. Matapos ang ilang sandaling hindi matagumpay na pakiusap, napilitan si Hang na paalisin si Shin. Kinabukasan, pumunta si Mantes at ang kanyang mga kasamahan upang makipagkita kay Director Minso. Naghanda rin sila ng isang presentasyon na may napaka-impressive na datos. Ngunit hindi interesado si Minso sa kita. Gusto niyang makita ang kanilang trabaho gamit ang sarili niyang mga mata. Malinaw na nagustuhan ni Minso si Shin. Interesado lamang siya sa kanyang profile. At nais niyang malaman kung ano ang tsansa niyang manalo kapag hinarap niya ang kilalang assassin na si Mantes. Ang pabirong asal ni Minso ay nagpagalit kay Mantes, kaya umalis siya. Pakiramdam ni Mantes ay hindi siya maaaring makipagtulungan sa ganitong klaseng tao na hindi makatwiran. Gayunpaman, ang pabayan niyang asal ang nagpagalit sa kanyang mga tauhan. Si Mantes ay kilala, kaya hindi siya nauubusan ng trabaho. Ngunit ang kanyang mga tauhan ay mga baguhang mamamatay tao lamang. Umaasa pa nga sila sa kanilang boss para sa pagkain. Sa totoo lang, gustong-gusto ng kanyang mga tauhan ang bagong trabahong ito, ngunit hindi man lang sila tinanong ni Mantes kung gusto ba nila ito o hindi. Dahil palagi na lang siyang pinagsabihan ni Shin, nagalit si Mantes. Matapos magsalita si Dongyong, umalis siya. Kinagabihan, tinawag ni Mantes si Shin at ibinigay sa kanya ang kanyang savings book. Akala ni Mantes ay pupurihin siya,
ngunit sa halip, pinuna siya ni Shin. Sinabi ni Shin na matagal na siyang nagtrabaho sa MK, ngunit ganoon pa lamang kaliit ang kanyang naipon. Sinabi ni Mantes na ibinente niya ang kanyang supercar upang mag-invest sa kanilang sariling kumpanya dahil nagsawa na siya sa walang ginagawa. Ngunit nais ni Mantes na siya ang maging presidente. Ang pangalan ng kumpanya ay kinuha rin mula sa kanyang pangalan, Mantes. Iniisip ni Mantes na ang kanyang reputasyon ay magdadala ng maraming kontrata, ngunit sa katotohanan, iilan lamang ang kanyang nakuha. 4 lamang ang miyembro ng kumpanya, presidente, vice-presidente, at CEO, ngunit iisa lamang ang empleyado. Bukod pa rito, kinukuha ng presidente ang lahat ng magagandang proyekto. Noong bagong bukas pa ang kumpanya, may mga kliyente pa, ngunit kalaunan ay bumagsak ito. Kahit pa malaki ang diskwento ng kumpanya, wala pa ring bagong proyekto si Mantes. Sa huli, nagpasya si Mantes na humingi ng tulong kay Doc Go. Ngunit nagtakda si Doc Go ng kondisyon, kailangang tulungan siya ni Mantes na baguhin ang mundo ng mga assassin, dahil mula nang pumanaw si Chairman Cha, dumami na ang mga hindi sumusunod sa mga patakaran. Gayunpaman, ayaw pumayag ni Mantes. Lalong nadismaya ang kanyang mga tauhan, lalo na si Hakyu. Matagal nang walang ginagawa si Hakyu. Tuwing may proyekto, ang presidente ang gumagawa nito o ibinibigay kay Shin. Iniisip ni Hakyu na magaling lamang si Mantes sa paggamit ng kutsilyo, at medyo mababa ang IQ nito. Nagpasya si Shin na kausapin si Mantes. Sa tingin niya, dapat suportahan ni Mantes ang iba pang miyembro ng grupo. Kailangan niyang magtiwala sa iba upang umunlad ang kumpanya. Ang tagumpay ni Mantes ay dahil din sa tiwala ng lahat sa MK. Ngunit iniisip ni Mantes na hindi sila pareho ng mga kasamahan niya. Ikinagalit ito ni Shin. Hindi siya komportable na pinapaboren siya ni Mantes dahil sa nararamdaman nito, ngunit hindi naman siya pinaniniwalaan sa tunay niyang kakayahan. Mukhang nagmamalasakit si Mantes sa iba, ngunit sa katotohanan ay minamaliit niya ang mga ito. Dahil sa galit, tumanggi siyang umatras. Sinabi pa niya na kung wala siya, wala rin si Shin. Patuloy nilang nasasaktan ang isa't isa sa kanilang mga salita. Nang gabing iyon, pumunta si Mantes kay Doc Go. Ikinwento ni Doc Go ang tunay na dahilan kung bakit umalis si Shin sa MK noon. Ang talento ay isang biyaya, ngunit ang kakulangan dito ay isang sumpa. Naramdaman ni Doc Go ito sa kalahati ng kanyang buhay, dahil lagi siyang may kasamang mas magaling kaysa sa kanya. Marahil, ganoon din ang naramdaman ni Shin nang malaman niyang si Mantes ang pinili ng kumpanya kaysa sa kanya. Nang sabihin ni President Cha na hinding-hindi makahabol si Shin kay Mantes, hinamon ni Shin si Mantes sa isang tunay na labanan gamit ang espada. Ngunit hindi pumayag si Doc Go. Sa halip, pinalayas pa niya si Shin. Sa tingin ni Doc Go, ang taong tulad ni Shin ay isang potensyal na panganib, at kailangan niyang tiyakin ang pangmatagalang kinabukasan ng talento sa kumpanya. Dahil dito, nagalit si Shin at inatake si Doc Go. Kahit ilang beses siyang napabagsak ni Doc Go, patuloy pa rin siyang lumaban hanggang sa huli upang manalo. Pinayuhan din ni Doc Go si Shin na umalis sa kumpanya at lumayo kay Mantes, ngunit hindi niya inakala na mananatili silang malapit sa isa't isa ng ganoon katagal. Samantala, katatapos lamang ni Shin sa isang misyon at pauwi na siya nang makasalubong niya ang isang grupo ng mga assassin. Inakit ni Shin ang mga ito papunta sa kanyang club. Ito ay paraan niya upang ilabas ang lahat ng galit at paghihirap na naipon niya sa loob ng maraming taon. Dahil lamang hindi nalampasan ni Shin ang kanyang matalik na kaibigan, palagi siyang nakakaranas ng kawalan ng katarungan at hindi kinikilala ang kanyang talento. May nagtulak kay Shin palabas ng bintana. Lumalabas na ang taong iyon ay si Dongyong. Gayunpaman, malamig pa ring pinatay ni Shin ang kanyang malapit na tauhan. Isa pala itong palabas na inayos ni Minso. Si Minso ay isang pervert,
kaya nais niyang masiyahan ang kanyang kuryosidad tungkol sa kakayahan ni Shin. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Shin sa kumpanya. Galit na ginamit ni Mantes ang kanyang awtoridad bilang boss upang pilitin si Shin na sabihin kung saan siya nagpunta, ngunit ang kanyang asal ang lalo lamang nagpagalit kay Shin. Malamig na hiniling ni Shin kay Mantes na ilabas ang kanyang mga sandata. Sa wakas, matapos ang napakaraming taon, nagharap sina Mantes at Shin sa isang tunay na labanan gamit ang totoong mga armas. Hindi inakala ni Mantes na seseryosohin niya ito. Nang sumugod si Sumin, bumagsak si Mantes sa ilalim ng espada ni Shin. Nagkunwari pa si Mantes na sumigaw sa gulat dahil hindi niya alam kung kailan pa ito naging ganoon kalakas. Pagkatapos nito, inalok pa ni Mantes si Shin na maging presidente ng kumpanya. Ngunit naunawaan ni Shin ang tunay na intensyon ni Mantes. Nagpa siya si Shin na umalis at sinabi sa kanyang mga tauhan na kung sino man ang gustong sumama, maaari silang sumunod sa kanya. Sa huli, pumayag si Shin na makipagtulungan kay Director Minso. Mabilis na kumalat sa industriya ang video kung saan natalo si Mantes ng isang babaeng asasin. Nawasak ang kanyang reputasyon. Siya ay nalugmok at nawalan ng gana sa trabaho. Si Sumin lamang ang pumayag na sumunod kay Mantes. Nag-invest si Minso sa kumpanya ni Shin at ginawa siyang presidente. Kasabay nito, binigyan din siya ni Minso ng palayaw na gecko dahil kumakain ng Mantes ang mga tuko. Tinanong ni Minso si Shin tungkol sa mga patakarang itinakda ng MK sa industriyang ito. Bagamat unti-unti nang nakakalimutan ang mga patakarang iyon, nananatili pa rin silang batayan upang bigyang katwiran ang propesyon na ito. Sa totoo lang, hindi gaanong mahalaga kay Minso ang mga patakarang iyon, kundi ang mga taong nagtakda nito. Patay na si President Cha, ngunit buhay pa si Doc Go. Hindi gusto ni Minso si Doc Go dahil minsan na siyang tinanggihan nito. Patuloy pa ring umaandar ang kumpanya ni Mantes dahil paminsan-minsan ay binibigyan sila ni Doc Go ng ilang kontrata. Gusto pa rin ni Doc Go na kumbansihin si Mantes na bumalik sa kumpanya, ngunit matatag pa rin itong tumatanggi. Sa huli, iniutos ni Doc Go ang pagputol ng lahat ng kontrata sa kumpanya ni Mantes. Natatakot si Sumin na baka tumatanggi si Mantes na bumalik sa MK dahil sa kanya. Ngunit walang sinabi si Mantes at agad na ibinigay kay Sumin ang isang B-class na proyekto. Buong kumpiyansang tinanggap ni Sumin ang hamon, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang kalaban ay isang eksperto sa martial arts. 30초 남았다. Matapos makumplito ang misyon, tinawagan ni Mantes ang cleaning team at binayaran sila. Kahit na nalugi na ang kumpanya, nananatili pa ring mapagbigay ang presidente na si Mantes. Sa araw ng Assassin Convention, muling nagkita sina Mantes at Shin matapos ang mahabang panahon. Gayunpaman, hayagang hinarap ni Shin si Doc Go sa pagbabalik nito sa mundo ng mga assassin. Diretsahang sinabi ni Shin na ang kasalukuyang mga batas ay pawang itinakda ng MK. Makatarungan ba iyon? Dahil nagdudulot ito ng maraming kahirapan para sa maliliit na kumpanya. Tumayo si Mantes at nagpasimula ng botohan upang alisin ang mga batas. Ngunit masyadong makapangyarihan ang MK, kaya walang grupo ang sumang-ayon. Nagalit si Shin at sinabi na hindi niya nais alisin ang batas. Tinanong ni Shin kung may sapat pa bang prestihiyo ang MK upang ipatupad ang parusa, dahil ang taong lumikha ng batas, si Chairman Cha, ay pumanaw na. Narinig iyon ni Doc Go at nais niyang subukan ang kakayahan ni Shin. Hindi inaasahan, tumalon si Mantes upang salubungin ang isang atake mula kay Shin, ngunit lalo lamang nitong ikinahiya ni Shin. Wala nang sinabi si Shin at umalis na lamang. Pagkatapos nito, hiniling ni Mantes kay Doc Go na tuparin ang kontrata, na bigyan siya ng mas maraming A-rank na misyon. Tumawa si Doc Go at sinabing tapusin muna ni Mantes ang natitirang misyon bago niya ito pag-isipan. Sa katunayan, ang plano ni Shin ay tanggapin ang pakikipagtulungan kay Minso. Kapag naging sapat na ang lakas ni Shin upang harapin si Doc Go at ang MK, sa kanila kakanselahin ang kasunduan. Ang misyon ni Mantes sa pagkakataong ito ay patayin si Hang.
Gayunpaman, ayaw itong gawin ni Mantes, kaya naghanda siya ng isang bangkay upang ipalit dito. Kahit alam ni Mantes na labag ito sa batas, may sariling dangal din si Hang. Nang makita ni Hang na D-rank lamang ang halaga ng kanyang buhay, nagpasya siyang labanan si Mantes. Ngunit malinaw na hindi niya kayang talunin si Mantes. Sinabihan lamang siya ni Mantes na pumunta sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya at mamuhay ng tahimik. Kinabukasan, nakatanggap si Mantes ng balita mula kay Doc Go na nagpadala si Shin ng isang duguan na kutsilyo at magkakaroon sila ng laban na buhay o kamatayan. Nakiusap si Mantes kay Doc Go na kakausapin niya si Shin upang humingi ng tawad at bawiin ang kutsilyo kapalit ng pagbabalik niya sa MK. Sa libing ni Hang, tinanong ni Mantes si Shin sa unang pagkakataon kung talagang galit na galit ba ito sa kanya. Gusto ba talaga nitong mamatay siya? Matagal nang hindi matanggap ni Shin ang katotohanang si Mantes ang laging pinipili, at hindi rin niya matanggap ang pakiramdam na mas mababa siya rito. Maglalaban na sana ang dalawa nang biglang lumitaw si Hang, dahil ayaw nitong mawalan ng halaga ng ganoon na lamang. Nagalit si Doc Go at kinwestiyon si Mantes. Ang duguan na kutsilyo ay napunta sa kamay ni Mantes. Alam ni Mantes na hindi na ito maiiwasan, kaya nakipagkita siya kay Jin Boksan upang hingin ang opinyon nito. Ang sinabi lamang nito ay napakalakas pa rin ni Doc Go. Sa huli, nagpasya si Mantes na ipadala ang duguan na kutsilyo kay Shin. Kinabukasan, iniwan ni Mantes ang lumang sasakyan kasama si Sumin at nagtungo sa itinakdang lugar. Pagdating niya sa ikalawang palapag, naroon na si Doc Go. Ang plano ni Mantes ay harapin si Doc Go bago pa dumating si Shin. Samantala, ang plano ni Doc Go ay sugurin si Shin sa sandaling buksan nito ang pinto. Hinamon ni Doc Go si Mantes na hanapin ang kanyang kahinaan kung makakaya nito. Agad na naglaban ang dalawa. Sinabi ni Doc Go kay Shin na isa na naman itong digmaan, at siya ang magiging pabigat ni Mantes. Nais ni Mantes na manatiling gising si Shin at huwag mahulog sa bitag ng kalaban, ngunit gusto ni Shin na ang laban na ito ay maging isang buhay o kamatayang labanan nilang tatlo. Mula pa sa simula, napansin ni Shin ang sugat sa binti ni Mantes. Alam niyang siya ang nagligtas sa kanya. Sa pagkakataong ito, kailangan ibigay ni Mantes ang kanyang buong lakas upang mapatunayan kay Doc Go na totoo ang lahat ng papuri tungkol sa kanya. Hiniling ni Mantes kay Doc Go na magretiro na upang matapos na ang lahat. Ngunit minsan nang naranasan ni Doc Go ang kahihiyang iyon sa kanyang buhay, kaya ayaw na niyang maulit pa ito. Isang matinding hiwa ang kumitil sa buhay ni Doc Go. Para na rin itong paraan upang mapanatili ang kanyang dangal. Inayos ni Doc Go ang kanyang damit at tuluyang bumagsak. Ang kanyang kamatayan ang naging hudyat ng pagtatapos ng F-Zero na panahon ng MK. Sinabi ni Shin na kasalanan ito ni Mantes, dahil habang lalo siyang naaawa sa iba, lalo lamang niyang pinapahirapan ang mga ito. Buong buhay na naging isang malungkot na anino si Shin, dahil palaging hinahayaan ni Mantes na siya ang manalo. Gayunpaman,
Binati pa rin siya ni Mantes dahil nakamit niya ang lahat ng kanyang nais. Pagkatapos nito, sina Shin at Minsu ay nagsimulang bilhin ang MK Enterprise, ngunit bahagi na pala ito ng plano ni Shin. Ngayon ang perpektong panahon para kumilos siya. Inatasan ni Shin ang ibang kumpanya upang harapin si Minso. Sa huli, ang imperyong ito ay mapupunta sa pinuno, ang taong may lakas ng loob na tapusin ang lahat at sapat ang pagiging walang awa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!